Babala sa mga manonood ng video na to, naway maging aral sa atin, lalo na sa mga may hilig sa mga adventures. November 24, 2009. Si John, kanyang kapatid, kasama ang 11 na kaibigan. Nagpunta sila sa tinatawag na Nati Pati Cave. Makikita ito sa west of Utah. Masaya dapat na adventure ang kanilang gagawin doon, pero naging mahirap na rescue ang nangyari sa kanila. Ang pinakamahirap at masakit na rescue na ginawa nila sa kuweba, ayon yan sa kanilang rescue team. Eksperyensadong pumupunta sa kuweba si John, gawain na nila ito simula bata kasama niya ang ama at kapatid. Isa ring active member ng church si John na ipadala sa mga mission sa Ecuador. Graduate siya sa BYU nang nakilala niya ang kanyang asawa na si Emily. Nagplano si John na magbakasyon sa kanyang family para makapag-celebrate ng Thanksgiving. Nung malaman ito ng kapatid na si Josh na magbabakasyon si John, nagplano siya ng outing papunta sa kuweba, kasama ang kanyang kapatid na si John at 11 pang mga kaibigan. Ang pangalan ng kuweba na kanilang ine-explore ay Nati Pati Cave. Unang na-explore ang cave noong 1960 na napakisikip na lagusan papasok sa loob. Kahit na mahirap makapasok sa loob ng kuweba, marami pa ding visitors na pumapasyal dito at tinatry na makita ang loob ng kuweba. Marami ng mga rescue ang nangyayari sa loob ng kuweba simula noong 1999 hanggang 2004. Yung safety ng kuweba ang itinatanong nila dahil marami nang nire-rescue palagi dito ng mga nag-e-explore sa lagusan. Katulad ng lalaki na ni-rescue nila dati, 7 oras na stuck sa malapit kung saan din na-trap si John. Meron pang teenager na na-stuck pabaligtad ang kanyang posisyon. Gabi na nang siya ay ma-rescue. Dahil sa incident na ito, ang Nati Pati Cave ay nilagyan na nila ng gate. Hindi pumayag ang mga mahilig mag-adventure na isara yon. Kaya na-open uli ang mga pagpasok ng mga explorers sa loob ng kuweba. Pwede lang na pumasok sa loob ay mga eksperyensadong mga cavers lamang. Nagkataon na si Josh at si John kasama ang mga kaibigan pumunta sa loob ng kuweba ng Nati Pati Cave noong November 24, 2009. Gabi na magpasya sila na pumasok sa loob ng kuweba. Si Josh at John ang aakto na leader na mag-guide sa mga kasama nila dahil sila naman dalawa ang may experience na sa pag-explore ng cave. 1 oras na sila doon sa loob ng kuweba at okay naman lahat, nalagpasan na nila ang isang butas. Kaya challenge niya ang kapatid niya pati mga kaibigan na pumunta sila sa next part ng cave. Ito yung mas mahirap na pasukin, ang tawag nila dito ay birth canal. Ang parte ng kuweba na to ay napakasikip at konti lang ang tao dito na nakakalusot. Kaya naman si John ay hindi nagwo-worry na pasukin ito dahil fit naman siya at healthy. Kaya nauna siyang pumasok kasunod ang kanyang kapatid na si Josh. Habang gumagapang si John, akala niya ay doon siya papasok sa birth canal. Ang hindi niya alam ay namali siya ng way. Doon si John napunta sa hindi pa nadadaanan na tinawag nilang corkscrew. Ang pupwede lang na magkasya doon sa nadaanan niya ay maliit at flexible na tao. Habang pinipilit ni John na ituloy ang paggapang, lalong lumiliit ang kanyang dinaraanan. Hindi na rin niya kayang bumalik pa. Nang makita niya na may maliit na butas sa dulo, tinuloy niya ang paggapang. Umaasa siya na makabalik. Ang nangyari ay naging mas malala dahil gumagapang si John na nakaslide na nasa baba ang kanyang ulo at ang kanyang paa naman ay nakataas. Kailangan laliman niya ang kanyang paghinga para magkasya ang kanyang dibdib at makapag-slide siya pababa. Pag in-expand ni John ang kanyang dibdib, hindi na naman kakasya doon sa lagusan. Ang size ng butas na kung saan na-stuck si John ay kasinlaki lang ng butas ng front loading ng washing machine. Ilang beses tinry ni John na makaalis doon pero wala pa ring nangyari. Nung mahanap ni Josh si John, tinry niya na tulungang makaalis sa pagkatrap pero wala pa rin. Lalo naging worse ang kalagayan ni John. Lalo niyang napush ang sarili pababa at nauuna ang kanyang ulo. Ang mga kamay niya ay parehas lang nasa gilid. Ang magagawa lang nila ay tumawag na ng tulong.
at habang naghihintay, bumalik uli si Josh sa kanyang kapatid. 3 oras na nang dumating ang mga rescue team. 12:30 a.m. dumating ang unang rescue. Dali-diling pumunta sila kay John. Doon nalaman na nasa malalang pwesto ng kuweba si John. Si Susie Montola ang unang nakadating sa pwesto kung saan na-stuck si John. Nung marating niya ang kinilalagyan ni John, nakikita lang ni Susie ang sapatos ni John na nakalabas sa butas. Nagpakilala si Susie kay John. "Hi John, my name is Susie. How it's going?" Sagot naman ni John, "Hi Susie, thanks for coming. I really want to get out." Replied naman ni Susie, "Oh no worries John, you're going to get out of here. Lickety-split." Tirnay lahat ng rescuer kung paano nila mailalabas si John. Kinat nila ang jeans nito para lumuwag ang space doon. Pagkaraan ng 2 oras, napagod na si Susie, pero hindi pa rin niya nailalabas si John. Lumabas na lang siya uli at may pumalit din naman ng mga bagong rescuer team. Ang asawa ni John at ang kanyang anak ay naghihintay sa kanya sa labas ng kuweba. Hindi makapaniwala si Emily, kaya ang sabi na lang niya, "I knew I couldn't do anything to help, but I really wanted to give him a hug when he got out." Imagine him being really tired and scared. Habang nandun si Emily, kausap ang lieutenant, naalala ng lieutenant na may na-rescue sila noon na lalaki, 16 years old, kung saan din na-stuck si John. Nakalabas naman ang batang lalaki dahil gumamit daw sila ng mga pulis. Ganon din daw ang gagawin nila, pero si John ay mas malaki kesa sa dating na-rescue nila. Marami na rin mga rescuers ang dumating. Nag-iisip na ang mga rescuer kung papaano nila mailalabas si John, kung kailangan bang baliin ang hita niya o lagyan ng oil ang wall doon. Sa huli, nag-decide sila na gamitin na lang ang mga lubid at ang mga pulis. Kailangan nilang i-drill ang mga bato na nakapaligid sa kanya para magkaroon ng space. Nung marating ng rescue team ang area ni John, ay nagsimula na silang mag-drill. Nagkaroon ng problema. Matigas at mahirap barinahin at imposible daw na maalis ang mga bato sa wall ng ligtas. Pag binabara na daw nila ang mga bato na nakapaligid kay John ay naglalaglagan lang daw ito sa kanya. Umaga na nang hindi pa din nila nailalabas si John, nag-worry na ang mga rescuer. Ang pagpunta pa lang daw doon kung saan natrap si John ay 1 oras na. Nung malaman ng doktor na si John ay nakabaliktad o naka-upside down ng posisyon nito, sinabihan sila na 10 oras lamang ang itatagal bago mag-failed ang mga organs ni John. Nag-decide ang rescue team na kayanin nilang hugutin si John sa posisyon nito na nakabaliktad para maalis ang pressure sa kanyang lungs. Nahilan naman nila ng konti si John at nakapagbigay sila ng IV. Nagkaroon ng pag-asa. Nahilan nila ng pataas si John at nagkaroon ng eye contact sa rescuer. Nung tinanong daw ng rescuer kung kumusta siya, sagot daw ni John, "It sucks. I'm upside down. I can't believe I'm upside down. My legs are killing me," sabi niya. At kahit na nagko-complain si John, may ngiti naman sa kanyang muka na makikita. Dumating ang isang batang caver na si Ryan. Wala pa siya masyadong experience na marami sa pagpasok sa kuweba, pero nagtry siya na mailigtas si John sa pagka-stuck nito. Nung malapit na ni Ryan na maabot ang tunnel kung saan na-stuck si John, nakaramdam daw siya ng takot. Nung ma-reach niya ang kinalalagyan ni John, ay nagkaroon sila ng konting pag-uusap. Nawawala na raw si John sa kanyang sarili kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Minsan siya ay kalmado, minsan naman ay hindi. Sagot daw ni John sa kanya, "Help me get out. I don't want to be on my head." Sagot ni Ryan, "Why are you on your head?" Sinagot ito ni John, ang sabi niya, "Why are you guys put me here?" Kailangan niyang pakalmahin si John. Para magawa ito, tinanong niya si John tungkol sa kanyang pamilya. Nagkwento nga si John tungkol sa kanyang asawa at anak na babae. Sinabi din niya na si Emily ay buntis. Sabi pa ni John sa kanya, "I'm sorry I'm so fat.
It would be so much easier for you guys to get me out of here if I wasn't so fat. Ngumiti na lang si Ryan at sinabi niya kay John na, "Well, when we get out of here, I'll be your working out buddy." Nung tinry nila ang paghila uli sa kung na ang nangyari, isa sa machine na tumutulong para mahila si John ay bumigay. Tumama ito kay Ryan, confused kung ano ang nangyari. May dugo siya na nakita. Yun pala ay sa kanya yon. Tinry ni Ryan na magsalita pero sa tingin niya tinamaan ang kanyang panga. Ang nangyari, yung tali ay bumigay kasama ang lock nito at tumama ito kay Ryan. Kinausap ni Ryan si John sa huling pagkakataon. Sabi niya, "John, I'm bleeding. I've got to get out. But it's okay. Everything is okay. Someone will come in to be with you." Dumausdos uli si John sa kanyang dating pwesto. Nung bumigay ang tali na hila-hila ng 8 katao kasama ang tatay ni Ryan, pagkabalik ni Ryan sa entrance, nakita siya ng kanyang ama at nagulat sa nangyari dahil duguan ito. Pero ang sabi ni Ryan sa kanyang ama, pwede pa daw puntahan si John doon. Ang tatay naman ni Ryan na si Dave ang pumunta. Tinanong ni Dave si John kung okay siya. Ang sagot ni John, "I'm going to die here. I'm not going to come out of here, am I?" Sagot ni Dave, "We're going to get you out." Nagtanong naman si John about kay Ryan. Is he okay? I think he's hurt really bad. Yun na ang last na words ni John. Tahimik na siya at ang paghinga niya ay mabagal na. Gumapang pa ng mas malalim si Dave para makapagtali ng lubid kay John sa kanyang bewang. Pero wala halos pwesto na mapaikot ang lubid. Tinanong niya si John kung kaya niyang paliitin ang tiyan niya pero hindi na nag-reply si John. Tinry niya makabalik sa entrance. Napagod si Dave at sinabi sa mga rescuer doon na, "He's dying right now. He has a heartbeat but he's had difficulty breathing before I got there. You can get someone down there before he dies." Nung bumalik uli ang rescuer, nakita nila na hindi maganda ang kalagayan ni John. Yung parte ng pinagdidrilan nila ay bumigay. Ang bato doon ay bumagsak sa isang rescuer. Natamaan siya sa muka at nawala ng malay. Umaasa ang mga rescuer na humihinga pa si John, kaya nagpadala uli sila ng mga rescue team. Nagawa nila ng paraan na makaslide ng rope sa bewang ni John. Pero ang naglalagay ay na-stuck din at kailangan din niya ng tulong. Nagtamo rin ang rescuer ng mga injuries. Sa huling pagkakataon, tinry nilang pakawalan si John. Binarena nila ang parte ng bato sa paligid. Pero wala rin. Pagod na ang buong grupo ng mga rescuer. Si John ay wala ng malay, na cardiac arrest siya, at wala nang iba pang magagawa. Pinaalam na ng rescuer sa asawa ni John na si Emily ang sitwasyon. Si John ay buhay pero walang malay, hindi nagre-response. Umaasa pa din ang asawa niya na makakasurvive si John. Sa huling pagkakataon, nagsalita ang asawa niya sa radio para marinig ni John. "I know you're pushing so hard for so long. Why don't you rest for a minute and take a break and then you can push again?" Pero ini-expect na ng mga rescuer ang worst. Nagpadala na ng paramedic doon para i-check ang pulse ni John para ma-confirm ang kanilang iniisip. November 25, 2009, pinaalam na nila na si John ay patay na. 28 hours na siya na na-stuck doon sa butas ng kuweba. Hindi makapaniwala si Emily. Hindi siya naniniwala na namatay doon ang kanyang asawa. Dahil lang sa isang pagkakamali, hindi rin daw niya tinatanggap na chinek ang pulso ni John sa hita para malaman kung patay na talaga. Nangako ang mga rescuer sa kanya na gagawin nila ang lahat para maalis ang katawan ni John sa kuweba. At nung pinagpaplanuhan nila kung papaano ilalabas si John sa kuweba, napag-alaman nila na imposible daw ito. Kasi kahit daw na mailabas nila si John, ang walang buhay na katawan niya ay hindi magkakasya at hindi magiging buo ito kung mailalabas nila. Delikado na rin daw sa mga rescuer team na mailabas ang katawan ni John. Kaya napagdesisyonan ng rescuer team na saraduhan na lang ang entrance ng kuweba.
Sinementohan ito at hindi na kinuha ang katawan ni John. Naiwan ang kanyang katawan sa loob ng kuweba. Ang katawan ni John ay nandoon pa din sa loob ng kuweba kung saan siya na-stuck. Ang pamilya niya ay naglagay ng plaque sa harapan ng kuweba para sa kanyang alaala. Hanggang ngayon, ang katawan ni John ay nandoon pa din sa loob ng kuweba. Magbibigay ng paalala sa lahat ng pupunta doon at susubok sa nahaharap nila na napakadelikadong gawain. Thank you guys. If you like this video, hit the like button and subscribe. And comment your opinion down below. Peace.